Ngayon mga kapatid, kung lolobin po ng Diyos, tatapusin na po natin ang chapter 14 ng ating pag-aaral po in Revelation. At kung natatandaan po natin na pag-aralan ho nung nakaraan po na Friday, kung ano po ang magiging kahihinatnan ng mga taong sumasamba sa halimaw o nagpatatak sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo. At kitang-kita ho natin that yung dadanasin po nila na paghihirap sa kabilang buhay ay walang katapusan. Subalit, in-encourage naman po ng banal na Espiritu sa mga Kristiyano na maari tinutukso na mag-compromise na huwag kayong magpapasako sa halimaw. Do not give in. Do not submit to the beast. Dahil may gantimpala na nakalaan sa mga tao na magpapatuloy kay Kristo at yung gantimpala po na yan mga kapatid ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Eternal life which consists of having rest from our sins, rest from our labors in the presence of Christ. At dito din po natin natutunan yung dalawang klaseng comparisons between yung mga taong naglilingkod sa halimaw which sa kabilang buhay walang katapusan na paghihirap and therefore walang kapahingaan na matatamo. Whereas, by contrast, yung mga taong naglilingkod kay Kristo, bagamat sila po ay nakaranas ng paghihirap temporarily on this side of life dahil po sa persecution and not bowing down to the beast. Pero pagdating naman po sa kabilang buhay, there is eternal rest in the presence of Christ. Ngayon, yung pag-aaralan po natin dito from verses 14 to 20, kagaya po na napag-aralan po natin noong mga nakaraan na Friday, may tinatawag po recapitulation. Kapag sinabi po yung salitang recapitulation, ito po ay isang eksena na inulit po pero sa ibang anyo. Nang ibig sabihin, in this context, let's say, pinag-usapan po natin yung context of judgment. Ngayon, yung judgment na eksena na ito ay iprinisinta po muli pero sa ibang anyo. It is painted in a different scene, in a different way, pero iisa lamang ang mensahe. So yung pag-aaralan po natin from verses 14 to 20 ay isang mensahe tungkol po sa final judgment, pero ipininta naman sa ibang anyo o sa ibang itsura. Now, if you can recall in our last study from verses 3 all the way down to 13, na pag-aralan po natin yung mga ilang presentation of angels na lumitaw. May angel na nagbibigay po ng ebanghelyo, may angel po na nagbibigay po ng warning, may angel naman po na nagbibigay ng warning of what is to come in final judgment. Yan din po ang makikita ho natin mamaya. There are several angels na binabanggit din po dito na may mga kanya-kanya po mga function, pero the difference between the last section and this section is this. Bagamat there are angels that appear in verses 14 to 20, may makikita ho tayo dito na karagdagan of an introduction of a brand new figure. Although he's not really brand new to the book, pero makikita ho natin the addition of this figure. So simulan po natin dito in verse 14. Sabi po ng Biblia, pagkatapos, which means after yung huling eksena, nakakita ako ng maputing ulap na may nakaupong parang tao. May gintong korona siya at may hawak na isang matalim na karit. I looked and there before me was a white cloud. And seated on the cloud was one like a son of man with a crown of gold on his head and a sharp sickle in his hand. Now, kapag sinabi po yung salitang karit or sickle, just to give us a visual kung ano po itsura po nito, forgive my drawing, pero a sickle mga kapatid ay hindi espada. Ang sickle usually is shaped something like this, pero very matalas po siya. Okay? Now, for those who understand yung language and presentation of Halloween, di ba may nakikita po tayo mga reaper? So yung mga reaper po na yan ang kanilang mga binibitbit. Yan ang kanilang mga tinataglay before they bring forth death sa mga tao.
Now, in the ancient times, ang gamit po ng karit usually was used for wheat. Okay? Sa wheat po yan. Kapag ang wheat ay masasabi ho natin hinog na or dry, then pinuputol ho yun. So makikita ho natin mamaya that there are several agricultural metaphors and symbolisms na ginagamit po dito, pero iisa lang po ang kanilang mensahe. Judgment. Okay? Judgment. So ngayon, yung binasa po natin dito sa talatang 14 is an introduction and addition sa panibagong figura in this chapter. Pero among scholars, ang pinagdedebatehan po nila kung sino po yung nakaupo sa ulap. One view suggests na ito po ay isang anghel lamang. Okay? Siya po ay isang anghel and they are representing God. While there are others naman, which I believe is correct, na yung nakaupo po sa ulap ay walang iba kundi si Kristo. And the reason why si Kristo po ito is because yung mga nabanggit within the book. Halimbawa, kung babasahin po natin on chapter 1 verse 7 ng Revelation, makikita ho natin that yung ganitong klaseng description ay nabanggit na po in chapter 1 verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Magsipaghanda kayo, darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa Kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Look, He is coming with the clouds. So dito, kitang-kita ho natin that in Revelation, ang nakaupo lamang sa ulap ay walang iba kundi si Kristo. Pero hindi lang po ito nabanggit lamang in Revelation. Kung babasahin po natin ang Daniel, Kapitulo 7, may makikita din po tayo dito mga kapatid. The book of Daniel, chapter 7, talatang 13. Daniel, chapter 7, beginning at verse 13. Look what it says. Pagkatapos, nakita ko ang parang tao na pinaliligiran ng ulap. Lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari. At naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagbaksak ng kaharian niya. So, kung may mapapansin po tayo sa binasa po natin in Revelation and the book of Daniel chapter 7, where are they common in their statements? Unang-una, we've read earlier in Revelation 14 na itong nakaupo po sa ulap ay parang tao, like the Son of Man. And then nabasa po natin in Daniel 7 verse 13 that may nakita po si Propetang Daniel sa kanyang pangitain, isang banal na figura na parang tao, pero nasa ulap. Now, maaari ho natin tanungin, ano po ang nilalarawan ng ulap? Unang-una, sa panahon po ng Lumang Tipan, at pati na rin po sa Bagong Tipan. Because Revelation doesn't mention certain things or places or words na walang purpose o layunin. So, ang unang tanong, ano po ba ang nilalarawan ng ulap sa Lumang Tipan? Well, yung buod na paliwanag po dito ay ito. Yung ulap po sa Lumang Tipan served as several purposes. Halimbawa, when you read the book of Exodus, kapag bumababa po ang presensya ng Diyos, may mga ulap, thunder, and lightning. So ang ulap ay naglalarawan po ng presensya ng Diyos. Pero secondly, we also come to see mga kapatid na ang ulap in the book of Psalms ay tumutukoy po sa Diyos. Nang ibig sabihin, sino po ang pwede sumakay sa ulap? Walang iba kundi ang Diyos. At bukod pa ho dito, in the ancient Near East, which means yung mga naging kapitbahay ng mga Israelita na pagano, meron po silang mga pinaglilingkuran po ng mga Diyos-Diyosan
na ayon po sa kanilang paniniwala ay nakasakay sa ulap. Pero the fact na sinasabi po ng Biblia na itong figurang ito in Revelation ay nakaupo sa ulap indicates na siya ang tunay na Diyos. Ang anghel ay hindi po nakasakay sa ulap, hindi rin po siya nakaupo sa ulap. Maging sa aklat po ng mga Gawa, Kapitulo 1, nung makita po ng mga alagad na si Kristo po ay umakyat sa langit, umakyat po siya kasama ang mga ulap. So this indicates that this figure in Revelation 14 is in fact divine. And because si Kristo lamang po na binabanggit in Revelation 1 na nakasakay po sa ulap, malamang ang tinutukoy po dito in Revelation 14 verse 14 ay walang iba kundi si Kristo. So with that being said, let's move on to verse 15 of chapter 14. Balikan po natin ang Revelation 14 verse 15. So lagi ho natin tatandaan that matimbang ang pruweba na ang nakaupo po sa ulap ay walang iba kundi si Kristo. Now let's move to verse 15 of Revelation 14. At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa nakaupo sa ulap, gamitin mo na ang karit mo, dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinog na ang aanihin sa lupa. Kaya ginapas na nakaupo sa ulap ang aanihin sa lupa. In English, then another angel came out of the temple and called in a loud voice to him who was sitting on the cloud. Take your sickle and reap, because the time to reap has come, for the harvest of the earth is ripe. So he who was seated on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth was harvested. Now, here's the question. Saan po nakatutok ang karit? The Bible says, nakatutok po ito sa earth. And we have to understand, agriculturally, mga kapatid, ang paggamit po ng karit was usually for agriculture, for wheat, for barley, kapag ito ay hinog na, and then pinuputol. So now you want to ask the question, kung ang sickle o karit ay naglalarawan po ng cutting, destroying, or in this sense, judgment, bakit po siya nakatutok sa earth? Hindi po yung planeta ang tinutukoy po dito, kundi yung mga tao who is living on the earth na sumasamba sa halimaw. Dahil ang tawag po sa mga tao na namumuhay po sa mundo ay tinatawag po in Revelation, the earth dwellers, or those who dwell on the earth. So yung nilalarawan po ng karit or sickle ay hindi po positive, but rather negative. So sinasabi po nung anghel kay Kristo, as a divine mission, ilagay mo na ang yung karit sa mundo dahil hinog na. Which means, Jesus is about to judge yung mga tao sa mundo na namumuhay para sa halimaw. But another question is raised. Sa lahat ng pwedeng gamitin na item ng Revelation, bakit karit? Alam natin that yung lingwahe ng judgment in Revelation comes in various forms. Halimbawa, sinabi ng ating Panginoon na wawasakin kita gamit ng aking espada, sharp sword. And then in Revelation 19, nakita ho natin yung nakasakay po sa kabayo, ay may lumalabas po isang matalas na espada mula sa kanyang bibig, which indicates judgment. But why yung karit? Why not a sword? Why not be consistent with the sword? Why a sickle? Two reasons. Basahin po natin dito in Joel chapter 3. The book of Joel. Joel chapter 3. The book of Joel chapter 3. At basahin po natin dito sa talatang 12 hanggang 13. Joel chapter 3 verses 12 to 13. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, kailangang
hikayatin ang mga bansa sa paligid na pumunta sa lambak ni Jehoshaphat. Dahil doon ko sila hahatulan. Verse 13, para silang mga aanihin na kailangan ng gapasin dahil hinog na, o parang ubas na kailangan ng pisain dahil puno na ng ubas ang pisaan. Ubod sila ng sama. Ang kanilang kasalanan ay parang katas ng ubas na umaapaw sa sisidlan nito. In English of verse 13, swing the sickle, for the harvest is ripe. Come, trample the grapes, for the winepress is full and the vats overflow. So great is their wickedness. Now, what do you notice about that? Well, Joel chapter 3 verse 13 mentions the sickle. Pero in this context, yung sickle ay nakatutok po saan? Sa mga bansa na kumakalaban sa Diyos. In Revelation, hindi binanggit po yung salitang bansa, but it does mention the earth. So bansa and earth ay iisang kahulugan lamang sa konteksto of judgment. Pero hindi po natapos diyan. Ano po ang tema ng Book of Joel? The judgment on the day of the Lord. Now, it's interesting kasi kapag binasa po natin ang Book of Joel, especially on your own time, ang lingwahe po ng Joel, if we're talking about its theology, ay hinalintulad po sa isang plague of grasshoppers, locusts, na dinaanan po ang isang lugar at uubusin po niya lahat ng harvest. So hinalintulad po ng Diyos yung gagawin po niya sa araw ng paghuhukom, sa araw ng kanyang pagbabalik, na kung yung mga locusts, wala po silang itinitira na buhay, ganoon din ang gagawin po ni Yahweh sa pagbabalik po niya. Wala siyang ititira ng buhay. So this sickle na binabanggit po dito is another way of saying in the book of Joel, kagaya ng mga hinog na ubas, kagaya po ng mga hinog na barley, I will use my sickle, uubusin ko sila, wala akong ititira on the day of the Lord. Ginamit naman po ito ng Revelation to indicate that yung mangyayari po in verses 14 to 20 is pertaining to final judgment. Walang ititira ang Diyos sa araw ng paghuhukom. Pero hindi lang po natapos in Joel. Meron din po ito allusion to Jeremiah 51. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 51. And let us read, mga kapatid, verse 30. Jeremiah chapter 51, verses 30 to 33. Tignan niyo po ang nakalagay sa Jeremias 51, talatang 30 hanggang 33. Sabi po ng Biblia, titigil ang mga sundalo ng Babylonia sa pakikipaglaban at mananatili na lang sila sa kanilang kampo. Manghihina sila na parang mahihinang babae. Masusunog ang mga bahay sa Babylonia at masisira ang mga pintuan. Sunod-sunod na darating ang mga tagapagbalita para sabihin sa hari ng Babylonia na ang buong lungsod ay nasakop na. Naagaw ang mga tawiran sa mga ilog. Sinunog ang mga kampo at natatakot ang mga sundalo. Sinabi ng Panginoon makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ang Babylonia ay tulad ng trigo na malapit na anihin at giikin. Sinabi ng mga taga-Jerusalem, si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay parang dragon na lumulon sa amin. Binusog niya ang tiyan niya ng mga kayamanan namin. Iniwan niya ang lungsod namin na walang itinira, parang banga na walang laman. Itinaboy niya kami at hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Gawin din sana sa Babylonia ang ginawa niya sa amin at sa mga anak namin. Pagbabayaran sana ng mga mamamayan ng Babylonia ang mga pagpatay nila.
Now, what do you notice about Jeremiah 51:30 to 33? Well, unang-una, it talks about Babylon. Now, Babylon in Revelation ay naglalarawan po ng isang lugar, which is the world, na sumasamba sa halimaw. Okay? So ano po ang magiging kahihinatnan ng Babylon in Jeremiah? Destruction. Pangalawa, sino ang namumuno sa Babylon? Si Nebuchadnezzar. Pero hinalintulad po si Nebuchadnezzar sa ano po? Dragon. In Revelation, sino ang naghahari o namumuno sa mga taong naglilingkod sa halimaw in Revelation 12 and following? Si Satanas na hinalintulad sa ano? Dragon. And number 3, we notice something about Jeremiah 51:30 to 33. Binanggit din po yung salitang harvest is ripe. So we can say that Joel and Jeremiah ay ginamit po ng Revelation para po sa simbolo na nakikita po natin in chapter 14, verses 14 to 20. Na sa madaling salita, pinagsama po ng Revelation ang Jeremiah at Joel para lang po may ihatid ang mensahe na kung wawasakin ng Diyos ang mga tao noon, wawasakin din po niya ang mga taong naglilingkod sa halimaw ngayon, sa araw ng paghuhukom. Now, when you think about yung napag-aralan po natin last Friday, we have come to learn that ang dadanasin po ng mga taong naglilingkod sa halimaw is walang hanggan na kaparusahan. Walang katapusan na paghihirap. Pero hindi pa ho natapos ang Diyos po doon. You would think that ang Diyos magiging sapat na po sa Kanya na sabihin, those who worship the beast will have everlasting torment. And you think matatapos na ho siya doon. Pero dinagdagan pa ng banal na Espiritu kung ano po ang magiging isa pang itsura ng mga taong hindi maglilingkod sa Kanya. They are like a harvest wheat na walang ititira. They are like grapes na tatapakan at aagos at aapaw ang kanilang dugo. So when you want to talk about the wrath of God, yan po yun mga kapatid. Matindi magalit ang Diyos. Kapag ang Diyos po ay nagsalita, wala siyang ititira. Wala po siyang ititira. And we know this dahil nangyari po ito kay Noah. Nangyari din po ito sa panahon ng Sodom at Gomorrah. Nangyari din po ito nung niluso po ng Babylon ang Jerusalem. At mangyayari po ito muli, but on an infinite greater scale sa kanyang pagbabalik. So, whenever we think about judgment, ang lahat ng ito is another way of saying the wrath of God. At may connection po ito sa Ebanghelyo. Because if you read with me in Romans chapter 5, I want to show you something mga kapatid. Romans chapter 5. Because when we think about the wrath of God, we just simply think that galit lang ang Diyos emotionally laban sa atin. But look at what it says here mga kapatid in verse 10. Romans chapter 5, beginning at verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Dati, kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamagitan ng buhay ni Kristo. Now, sa Tagalog, ang nakalagay po dito, ililigtas niya tayo sa kaparusahan. Pero in English, how much more will He save us from the wrath through the death of His Son? Now, when you think about this mga kapatid,
kung hindi po daw sa biyaya at habag ng Diyos po sa atin, ito sana ho tayo. The sickle was meant for us. The winepress was meant for us. Sana. Pero dahil po sa awa at habag ng Diyos para sa atin, inalis niya po tayo from that judgment. Because when we think of judgment, akala lang po natin maari is hinagis ka lang sa impyerno and that's it. No, mga kapatid. Yung binabanggit po dito na larawan ay hindi po tumutukoy sa impyerno when you die right now and you go to Hades. Hindi ho. Yung tinutukoy po dito na wrath of God ay hindi impyerno kundi yung lawang apoy na darating at the great white throne judgment. Halimbawa, kung mamatay po si Brother Joshua bilang isang makasalanan na hindi pa pinapatawad ang aking mga kasalanan, that means, kapag ako'y namatay, ang aking kaluluwa ay pupunta sa lugar na kung tawaging Hades. Pero hindi pa ho yun yung tinatawag na wrath of God. That is a place of torment. Pero hindi po ho siya yung wrath of God. Yung wrath of God na binabanggit po sa Biblia is this. Kapag ako'y hinagis na po sa impyerno na kung tawaging Hades, that is only a waiting ground until the great white throne judgment. At kapag dumating na po yung tinatawag ng great white throne judgment, aalisin po ako ng Diyos from Hades, na kung tawaging impyerno, at pagkatapos niya po ako hatulan, ihahagis na po niya ako sa lawang apoy na kung tawagin the lake of fire, which is the wrath of God. So, hindi po tama theologically na sabihin kapag ako'y namatay, wrath of God na po yun. We could say, it is the wrath of God to a certain extent. Pero hindi pa ho yung kabuuan ng galit ng Diyos. Kaya nga sa pag-aaral po ng Biblia, na pag-aralan ho natin na may tinatawag the already and not yet. The already is, kapag ako'y wala kay Kristo, galit ang Diyos sa akin. Already. Pero hindi pa ho niya binubuhos yung kabuuan ng kanyang galit, not until the final day, na wala na siyang ititira. So, nakakatakot po ang mararanasan ng mga taong mamamatay na wala po kay Kristo. Kasi we think that hell is the final verdict. No, that is the waiting period with torment hanggat hindi pa ho nagaganap yung sinasabi, the wrath of God, finally, at the great white throne judgment. So imagine, from the time of yung first person na nahulog sa impyerno, sabihin na ho natin 6,000 years ago, 5,000 years ago, give or take, the first person na nasa Hades, hanggang ngayon, ay hindi pa ho nakakaranas ng wrath of God to its full potential, to its full power, we could say. Pero magaganap lang po yun at the great white throne judgment. Yan ang nilalarawan po ng mga bagay na yan. Ngayon, meron din po ito kinalaman mga kapatid in Matthew chapter 13. Kung atin po babasahin in Matthew chapter 13, starting at verse 39, may mapapansin po tayo dito. Matthew chapter 13, beginning at verse 39. And you will see all the connections here. Matthew 13, verse 39 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo. At ang tagapag-ani ay mga anghel. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at mangangalit ang kanilang ngipin, where there will be weeping and gnashing of teeth. Now, Brother Josh, anong ibig sabihin po ng weeping and gnashing of teeth?
Yung weeping po dito is another way of saying, sila po ay makaranas ng matinding sakit, many pain, many sorrows on that day. Pero walang pagsisisi sa Diyos, kundi dumadaing po sila dahil sa hirap. Pero ano pong ibig sabihin, they are gnashing their teeth? May mga tao ho na mahuhulog po sa lawang apoy balang araw on the day of judgment. That when they were living on the earth, may galit po sila sa Diyos. And even when they go to the final judgment, may galit pa rin sa Diyos. So you want to talk about total depravity? Gaano po ba kasama ang tao? Maging sa kabilang buhay, magagalit ang tao sa Diyos. Yun ang binabanggit po dito. But did you notice anything about Matthew 13? Sino ang papadala ng Diyos para bunutin yung mga masasama sa mundo? Mga anghel. At ano po yung lingwahe na ginamit? Mga aanihin. Yan yung binabanggit dito na sa madaling salita, ang talinghaga of Matthew 13, 39 to 43 ay konektado sa Revelation 14. So lagi ho natin tatandaan na ang talinghaga ng Mateo 13, 39 hanggang 43 ay may relasyon sa Revelation 14, 14 to 20. Now, bago ko po basahin yung mga last few passages of Revelation, what have you noticed so far, mga kapatid, about what we've read? Well, this is what you'll notice. Yung binasa po natin kanina in Revelation 14, 14 to 16, ay may tatawag po natin judgment of harvest. Okay? So, usually kapag judgment of harvest, this involves barley, wheat, okay? And then sickle. Pero makikita ho natin mamaya that yung ikalawang bahagi ng section na ito, which is Revelation 14, 17 to 20, ay nagbibigay din po ng judgment pero sa ibang anyo. And what is that presentation? Balikan po natin ang Revelation 14 at basahin po natin ang verse 17. Revelation 14, verse 17. Excuse me. Tignan niyo po ang nakalagay. Nakita ko ang isa pang anghel na lumabas sa templo. So there's another angel. Roon sa langit. At may karit din siyang matalim. At mula sa altar ay may lumabas isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo na ang karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na. Now let's pause here for a moment. What's the difference between the two? Well, they're mutual pagdating po sa judgment, pero ang ginamit po ng mga elemento is judgment of the grapes and winepress. Kanina, binabanggit po yung sickle, which most likely ginagamit po ito sa wheat and barley. Pero ngayon iba na, ubas na ang nagiging description. So bakit po ubas? Well, let's continue. Verse 20 or verse 19. Kaya inani niya ito at inilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisaang iyon ay ang parusa ng Diyos or the wrath of God. Now, yung judgment of the grapes and winepress is most likely an allusion to Joel 3:13.
Binasa po natin yung kanina. Gamitin mo ang sickle and you will tread on the winepress. Meron din po ito koneksyon kanina sa Jeremiah 51:33. But what's interesting is that inulit na naman po ito in chapter 19 of Revelation. Kung ating po babasahin in Revelation chapter 19, you'll notice something here in verse 15. Revelation chapter 19, verse 15. Tignan nyo ha. Mula sa bibig niya, referring to Christ, ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now in English, it's more specific. It says here, coming out of his mouth is sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. And look at this. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Now, what do you have in chapter 19, verse 15? Ano po yung binanggit po dito na nabasa ho natin dito? Winepress. Now, I want you to picture this, mga kapatid. Ginamit po niya yung karit, this is the angel, tinaga po niya yung mga hinog na ubas at sampo dinala yung ubas sa pisaan, the winepress. Ngayon, after nilagay po doon sa pisaan, put this in your mind, they're stepping on it. At umaagos po, hindi grapes, kundi dugo. Ngayon mapapaisip ka, anong ibig sabihin po nun? Yung mga ubas, mga kapatid, in the Old Testament sometimes referred to evil. Sometimes it referred to a nation na aanihin for judgment. Ngayon, ang nilalarawan po ng mga ubas ay ito dahil hinog na po sila, which means yung kanilang pagkakasala sa Diyos ay umabot na ho sa tipping point of God's patience. Which means, dumating na yung itinakdang oras, nahahatulan po sila, kaya hinog na. So, ang ginawa po ng angel, he took these hinog na grapes, dinala sa pisaan, at ang nilalarawan po ng pisaan is the wrath of God. Now, do you remember, mga kapatid, yung nangyari po dun sa talinghaga between Lazarus and the rich man? Di ba angels were involved? Now, it is very common in apocalyptic literature that angels are involved in the sense of authority over fire. Sometimes angels are involved when it comes to judgment. Pero mapapaisip ka, kanina may anghel na lumalabas sa templo eh. So ang nilalarawan po noon is that God is sending them the divine message. Pero anong ibig sabihin na yung anghel ay lumabas sa altar? Did you catch that kanina? He wasn't in the temple, kundi may isa pang anghel na lumalabas sa altar. Now, as far as I can see in the book of Revelation, ang nilalarawan po ng altar, of course, would refer to sacrifice. Sometimes, an altar represents covenant. It represents holiness. So the fact na lumabas po yung anghel from the altar could perhaps picture or symbolize a holy, covenantal judgment na ipapadala ng Diyos through the angel para hatulan ang mga tao na hinog na for judgment. But it doesn't stop there. Dahil kung babalikan po natin ang Revelation 14, talatang 20, look at this, verse 20. Pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod. At umagos mula sa pisaan ang dugo na bumaha ng hanggang 300 kilometro ang layo
at isang dipa ang lalim. Now, there's a few things you'll notice about this. Burahin ko muna ho ito. Very specific po kung saan pinisa ang mga ubas. Sabi po, sa labas ng lungsod. Outside the city. Now, you want to ask the question, bakit kailangan banggitin ng banal na Espiritu na pinisa ang mga ubas na ito kung saan umagos po yung dugo sa labas ng lungsod? Now, the word city o lungsod in the book of Revelation sometimes can be portrayed positive or negative. Halimbawa, when we start with the negative, yung city na minsan na binabanggit po dito could refer to Rome or Babylon. So negative po siya. Pero dahil ang Babylon tsaka ang Rome, so to speak, ay nasa ilalim po ng parusa ng Diyos, yung city po dito ay maari hindi tumutukoy sa kanila. Kasi ang ubas na naglalarawan po ng earth, Babylon, and all beast worshippers is considered the city, so to speak. But on a positive end, may isa pang city na binabanggit po sa Revelation na hindi masama. The new heaven and the new earth. So ngayon, when it mentions outside the city here is most likely a reference to the new heaven and new earth. Ngayon, kung ang city po na ito ay tumutukoy sa bagong langit at bagong lupa, bakit kailangan banggitin yung salitang outside? Is because kapag binasa po natin in your own time, ang chapters 21 and 22 ng Revelation, sino po ang makakapasok sa banal na lungsod? Yung mga na kay Kristo, Jesus. Pero yung mga taong hindi pag-aari ng Diyos ay hindi makakapasok. At dahil po dito, may mababasa po tayo in chapter 22. Basahin po natin ang chapter 22, mga kapatid. Chapter 22. Verse 14 to 15. Paano tayo makakasiguro na maari ito nga ang interpretation po nito? In Revelation 22 verses 14 to 15, tignan niyo po ang nakalagay. Mapalad ang naglilinis ng mga damit nila, dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Verse 15, look at this. Pero may iwan sa labas ang masasamang tao, mga magkukulang, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. So dito, kitang-kita ho natin, ang papasok ay yung mga namumuhay sa liwanag. Pero ang may iwan saan? Sa labas, ay yung mga taong hindi nagsisisi. So when you go back to this and you ask the question, what does it mean that judgment will take place outside the city? It's another way of saying, mga kapatid, that yung mga tao na kay Kristo will have entrance into His presence. Pero the final judgment will be upon those na walang access sa banal na lungsod. So sino po ang mahuhulog sa final judgment? Yung mga taong hindi pag-aari ni Kristo. Pero, before we close, we don't want to forget, yung nabanggit din po dito kanina, yung salitang 1600 stadia. Stadia. Now, we might ask the question, ano pong ibig sabihin na salitang stadia? Yung salitang stadia, mga kapatid, ay masasabi ho natin, isang ancient na metro na ginagamit po ng mga tao nung sinaunang panahon. Now, ang isang stadia, ang isa lang ho na stadia, is about 607 feet. Isa lang ho yan. But when you start to say 1600 of this, malamang ang
Kilometro na binanggit po is 300 miles, but that's kilometers or kilometers. Pero if you do it by miles, it's anywhere between 104 to 200 miles. Ang 1600 na stadia. Ngayon, another question is raised. Dahil po ang 1600 bilang in Revelation, kagaya po ng 12,000, kagaya po ng 7, kagaya po ng 3, dahil ang mga bilang at numero sa Revelation ay may nilalarawan po niyan. What does 1600 represent? Well, some scholars suggest this. Dahil ang 1,000 sa Revelation refers to a long period of time, and the number 6 in Revelation represents man, and you put these two together, maari ang nilalarawan po nito mga kapatid is that it is a perfect judgment on the entire world. So, yan ang ini-interpret po ng ilan mga iskolar that 1600 may symbolize the entirety of the world. Na sa madaling salita, sino ang maapektuhan sa araw ng paghuhukom? Ang lahat ng tao na hindi nagsisi. Now, before we close, gaano kataas yung dugo na umagos? Ang sabi ng Biblia, umabot po siya sa bridle of the horse. Now, give or take, a horse is about what? 6 feet? Mga 6 feet yata yung mga ganon, on average, 6 feet, 7 feet, yung mga adult horses. Could you imagine the amount of blood that rises up to its bridle? Now, ano po ang nilalarawan po nun? I believe sa lahat ng mga teoridad tungkol sa dugo na umaabot po on the horse's bridle, ay may relevance po siya sa aklat ng Ezekiel. And I want to just paint this picture for us kasi ibibigay ko lamang po yung comparison between the two. Because when you read Ezekiel, chapter 40 to 48, may binanggit po dito na ang templo has water reaching near the head of the prophet. By contrast, in Revelation 14, verse 20, you have blood from the winepress reaching the horse's bridle. Now, when you see the contrast between the two, why is it significant? Dahil ang ibig sabihin po ng chapter 40 to 48 is this. May itatayo si Yahweh, isang templo, kung saan aagos at dadaloy ang tubig, at yung nilalarawan po ng tubig ay yung pagkilos ng banal na Espiritu sa pamagitan po ng buhay na walang hanggan sa mga taong magsisisi. Pero notice, hindi sila nilulunod, kundi napupuspos in a positive way. So in other words, yan ang magiging kahihinatnan ng mga nakay Kristo. Pupuspusin po sila ng buhay na walang hanggan sa kanila ang banal na Espiritu. Pero ano naman po ang mararanasan ng mga hindi nagsisi kay Kristo? That is where the comparison comes in. Hindi banal na Espiritu, hindi buhay na walang hanggan ang pupuspos po sa kanila, kundi ang kanilang sariling dugo. At ang nilalarawan po ng dugo po dito is death, massacre, judgment. So hindi literal na dugo ang tinutukoy po dito, kundi ang nilalarawan po ng dugo sa kontekstong yan is judgment na mararanasan po ng mga tao. So in short,
Ano po yung matututunan po natin from verses 14 to 20 in these 6 verses? Well, what we can learn, mga kapatid, is 2 things. The wrath of God sa mga mananatili dito sa mundo at maglilingkod sa halimaw. And secondly, ang biyaya ng Diyos para sa kanyang iglesia. Kaya para sa atin, mga kapatid, we are not worried about the winepress of the wrath of God dahil na kay Kristo na ho tayo. And as you are desiring to know more and more about Christ, the more and more you'll be thankful of His grace. Pero yung mga tao sa labas, yung mga tao walang kaugnayan kay Jesus, ang dapat maging attitude po natin ay hindi dapat, alam nyo, dahil kayo ang hahatulan ng Diyos one day, bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi dapat ganun ang maging attitude po natin. Kailangan magkaroon tayo ng habag, burden. And one of us might be asking, Pastor, bakit natin kailangan pag-aralan yung judgment kung wala naman tayo sa judgment? Well, ang purpose po kung bakit may mga judgment passages in the Bible ay magbigay ng babala sa mga tinutukso ng laman na tumiwalag sa pananampalataya. So even though ang kaligtasan ay hindi nawawala sa atin dahil nakasalalay po ito kay Kristo, gayunpaman, kung iisipin natin, pwede tayong magpatuloy sa kasalanan, ito ang babala. So ang babala ng Diyos sa Biblia ay nagbibigay ng maraming layunin. Unang-una, babala na huwag tayo tatalikod sa Kanya. Pangalawa, babala sa mga taong hindi talaga mga tunay na Kristiyano na kapag narinig po nila ang mga babala, titiwalag po sila sa pananampalataya. So lagi ho natin tatandaan the purpose of the warning passages in the Bible is not to demonstrate that salvation can be lost, but number 1, it is to preserve the true people of God from apostasy. And lastly, to drive away those who are not truly converted. Kasi kung hindi ho natin maririnig ang babala ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng takot sa Diyos. At kung hindi ipapangaral ang mga babala ng Diyos, mananatili sa iglesia ang mga tao hindi talaga na born again. That is the purpose of warnings. So, with that being said, mga kapatid, we can learn from this the wrath of God and the grace of God. That if we continue in perseverance, we do not have to worry about the winepress of God's wrath because we are in Christ Jesus. And if anyone is in Christ, there is no more condemnation to them. So, with that being said, mga kapatid, nawa po sa ating maikling pag-aaral of chapter 14, which I praise God. Tayo na po ay hahakbang in chapter 15, Lord willing, next Friday. Does anyone have any questions this evening? Pastor, it has nothing to do, pero sa Revelation 22, yung kaninang verse 15, binanggit dito yung mga may iwan na masasamang tao tulad ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So this includes the mga Roman Catholic, Buddhist, and everything. And everyone that rejects the gospel, doesn't have the true gospel, rejects Christ. Paano naman, Pastor, kung lack of knowledge lang? Mm-hmm. Kasi katulad natin, galing ako sa Katoliko, right? Pero praise God dahil tinanggal ako ng Panginoon doon. Sa dami-dami ng nakikita kong mga Roman Catholic na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ba wala ba yung biyaya ng Panginoon o na maaring merong maligtas sa kanila because of lack of knowledge lang? Hindi kaya ganun. Absolutely. Number 1, we have to establish first the biblical doctrine and premise that hindi obligado ang Diyos na iligtas kahit sino sa atin. So that's the first premise. God is not obligated to save any of us dahil lahat tayo nagkasala.
So yung ihagis niya ho tayo sa laong apoy, He's justified. So that's the first premise. The second premise is this. Sa Biblia, malinaw na tinuturo po sa Matthew 7, broad and wide is the gate, at marami ang nandun. So hindi ho natin maikakaila ho talaga na marami ang mapapahamak. Pero, kapag binasa naman ho natin ang Revelation 7, it's also interesting dahil marami din ang ililigtas. Sabi doon, multitudes that cannot be numbered ang nasa langit. So, in one angle, marami ang mahuhulog sa impyerno, pero marami din ang maliligtas. Now, with regard to lack of knowledge, dito po pumapasok yung doktrina ng election. Dahil kapag merong pinili ang Diyos, regardless kung gaano kababaw ang kanilang kaalaman, ituturo sa kanila yun ng banal na Espiritu. Kasi pinili sila eh. Now, let's say for example, pahabain po natin yung sitwasyon. What if hindi siya pinili ng Diyos, pero kulang na kulang talaga ang kanyang kaalaman? Sabihin na po natin, he's never heard the gospel. Nasa gubat siya, nasa disyerto. Those type of questions. Maybe nabanggit po sa Luke chapter 12. He that did not know his master's will receive judgment pa rin. But he that knew about his master's will, but did not do it, he will receive the greater stripes. And then maybe nabanggit din po in Romans chapter 1, walang maidadahilan ang tao when it comes to not knowing that there is a God na pwede lapitan. That's in Romans 1:18-20. Wala silang excuse. And then, dinagdag din po ni Lucas in Acts 17, verses 29-31, that inilagay ng Diyos ang mga taong ito sa iba't ibang lugar upang hanapin siya. Because there's a day of judgment. So, if we take all of that together, marami mahuhulog sa impyerno, marami din ang ililigtas. May mga pinili na kulang po ang kaalaman, pero idadagdag po yun ng banal na Espiritu. May mga hindi pinili, but they will be left to die in their sins, because that's God's wrath and justice. So we cannot say, not you, but generally, we cannot say na unfair ang Diyos. No. Yeah. So not you, but that's the argument ng ilan na unfair ang Diyos. Pero malinaw ho man na sinagot na po ni Pablo yun in Romans 9, that we cannot say God is unjust because He can do whatever He wants. Yeah. Kaya ako naman natanong mo kasi kung titignan natin, sila ang pinakamalaking Sure. reliyon Opo. na mga Roman Catholic. So, andun yung burden mo kasi. Absolutely. Andun yung habag mo. Kaya ako nakapagtanong na, tama ka rin naman, kung talagang sila pinili ng Diyos, aalisin sila doon. Katulad ng ganun nangyari sa akin. Kaya lang nakakaawa. Absolutely. Muslims would be the second biggest, and then other religions there. But I believe, Puma, that God's grace is so great that He will save many people. But it always through the gospel. Kasi God is a merciful God eh. But yung tanong natin kung ano yung bilang, Revelation 7 makes it clear. Isang bilang na hindi mabilang. Multitudes. I forgot yung exact word po doon eh. Basta multitudes of multitudes. May ginamit po na salita ho doon. But there's many that will be saved. Many. Okay? Anyone else have any questions related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Sister Lisa, may tanong ho kayo? Okay. Anyone else have any questions po? Ma, may tanong ho kayo? Pastor, yung bang Sabbath day tsaka Lord's day, ano ba ang pagkakaiba niyo? So, ang Sabbath day po, Nay, nakaukit po siya sa creation. Yun ang una. Sa Genesis 2:1 hanggang 4, ang Sabbath day ay binasbasan po ng Diyos bilang araw ng pamamahinga. Hindi para sa Kanya, kundi parang mag-glorify po yung Kanyang ginawa on the 6th day of creation. Ngayon, yung Sabbath day na utos na mababasa po natin in Exodus 20, Deuteronomy 5, ibinigay po yan sa Israel. Dahil mabigyan po sila ng pamamahinga dahil sa kanilang pagkakaalipin ng mga ilang taon nung sila po ay nasa Egypto. Ngayon, that Sabbath day decree in Exodus 20 and Deuteronomy 5 is particularly para sa mga Hudyo. Subalit,
pagdating po natin dito in the New Testament, may mga ilang pahiwatig na nakikita ho natin, especially in the Gospels and in the book of Acts, that may mga Kristiyano pa rin ho na nag-observe ng Sabbath day. Dahil hindi naman po masama yun. It's a day of rest in honoring God. So hindi siya masama. Pero, we also do see that yung mga Kristiyano ay hindi lang po sila tumitigal lamang sa Sabbath day, pero nagtitipon sa unang araw ng linggo, which is Sunday. At the reason why po sila ay nagtitipon on Sunday, dahil ayon po sa Mateo 28:1, Jesus was raised from the dead on the the first day of the week, the early morning of the first day of the week, which is Sunday. So, kung tatanungin po natin yung pagkakaiba po ng dalawa, based on my understanding, on Saturday landed on Sabbath day landed on Saturday, habang ang Lord's Day is Sunday. So, yun po ang pagkakaiba po ng dalawa. Pangalawa ho, ang Sabbath day ay naka-root sa old creation, habang ang Sunday ay naka-root sa new creation nung dumating po ang bagong kasunduan. So, in the Sabbath day, ang nagtitipon po dito ay yung Old Israel. On Sunday, nagtitipon po ang New Israel, which is the church. Pero ang pinagdedebatehan din po dito is kung ang Saturday po na transfer to Sunday. Yan po ay pinagdedebatehan po ng mga Reformed Christians dahil kung sasabihin po natin nag-transfer na po ang Saturday to Sunday, technically, wala tayong makikita sa Biblia na nag-transfer ho. Pero yung pinaka-safe na sagot po doon is, for some reason na hindi natin maikakaila, the church started to gather on a Sunday. Pero may mga nag-gather din ng Sabado. So, I think yung latter option ang mas maingat na sagot ho. Kesa nasabihin point blank, nag-transfer na po yung Saturday to Sunday. So, yun lamang po na ang pagkakaintindi ko ho doon. Apo. Sa kahonay, sa Sabbath day, lalo na po sa panahon ng mga Israelita, bawal kang magluto, bawal ka gumawa ng anumang bagay na very specific na gagawin sa Sabbath day dahil that would be a crime. On the Lord's Day, lahat ng kabutihan for the sake of the gospel, pwede ho natin gawin. Yeah. So, pwede tayo bumisita sa mga may sakit, pwede tayo mangaraw sa labas, pwede po tayo magtipon. So, nagtitipon po tayo as a church dahil yun ang inuutos po ng Biblia. Pero after that and before that, we can do everything na mabuti para po sa Ebanghelyo. Yeah. Okay? Anyone else? Yes po. Sa mga Hudyo, Pastor, di ba, sinusunod nila yung Sabbath day. So, kung hindi nila nagagawa yun, nagkakasala sila. Ngayon ha? Ngayon po o noon? Noon. Saka ngayon. Hindi na ho sila nagkakasala ho. Ngayon, kung sila'y na kay Kristo. Kung sila'y nakakilos. Opo, kasi ang nilalarawan po ng Sabbath day, ultimately, is finding rest in Christ. Ngayon, kung i-observe po nila ang Sabbath day, pero tatanggihan po nila si Kristo, walang saysay ho yun. Pero I do say that sa mga Kristiyano na mag-observe ng Sabbath day, if you really want to be biblical in your Sabbath, you need to buy a lamb, you need to buy a goat, you need to go into the temple of Jerusalem to do specific stuff na ginagawa po sa araw ng pamamahinga. Katulad na ginagawa ng mga Muslim. Pupunta sila doon sa Mecca, right? So, it's hard to do an exact Sabbath day requirement and practice. Okay? Anyone else have any other questions? Tay, may tanong po. Sickle is not always used for judgment, right? Sorry pa? So sickle, the word sickle or harvest. Basta tuwing may binabanggit po siya sa konteksto po of apocalyptic judgment po. For that particular topic, I know that's for judgment. Yes po. I'm asking if sickle is always used for judgment. No, not necessarily po. There's also positive side, like the grace of God, Actu- winning the soul, harvest. Yes, pero to my understanding po tay, they don't usually use the word sickle. Minsan ginagamit po nila yung salitang harvest lang, pero hindi kasama yung sickle. Pero kapag yung harvest tsaka sickle ay magkasama, most of the time judgment po. How about
harvesting rice field in the rice field. Yeah, They are oh, using sickle. That's great. right. So, yung binabanggit po ninyo, walang nabanggit po yung salitang sickle ho doon. Pero yung binabanggit ko ho dito, kapag tinukoy na po yung salitang sickle, nakasama po yung harvest, yun. That's why I'm just clarifying. Yeah. Narinig mo yung sickle, that is for judgment. No, not all the time. Not all the time. Tuwing binabanggit lang po siya sa mga judgment passages. Kasi sa pag-harvest ng palay, sickle ang ginagamit. Yeah. Yeah, that's true. That's true. And then may karagdagan din po doon tayo, you're absolutely correct. So I think sa panahon din po nila Ruth, may binabanggit din ho doon, if I'm not mistaken. But we also see in Matthew chapter 3, may ipinangaral po si John the Baptist about the winnowing fork. May binanggit din po siya about harvest for judgment po doon. Pero you're absolutely correct that kung sasabihin po natin generally, yung salitang sickle and harvesting, it's not always judgment. Just only in this context. Yeah. And sa mga passages na binasa. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions? This evening? Any other questions? Oh, Brother June. Nadinig ko kasi ito sa one of the great pastors. Paano naging pareho itong Matthew 6:33 at Haggai 1:8? Ano po yung nasa Haggai 1:8, Brother June? Haggai 1:8. Go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Yung po ba, Brother June? Tapos sa Matthew 6:33, ano daw yun? Similar. Hindi ko maintindihan paano yung similar. 6:33, take for the kingdom of God. I'm not too sure about the connection, Brother June. Hindi, nadinig ko kay Magi. Is the same. Doon daw hinugot yun. I don't know. Kaya nga tinatanong ko eh. Yeah, I'm not too sure ho. Maybe I haven't read enough para makita po yung connection, pero ano po yung kanyang paliwanag ho? Nauunahin mo na raw ang Panginoon. Kung susundin mo yung kanyang inuutos, siya ang bahala sa iyo. Oh, maari kung magiging masunurin po tayo, which is the same thing as seeking the kingdom of God. Maari yun po yun, pero this is more on temple. Yun na nga. Yeah, so yeah. Di ba para kasi Matthew 6:33, seek the kingdom of God. And all these things shall be added. Yeah. I think it's just a matter of obedience po siguro ang kino-connect po niya. Maybe. Yeah. Pero kung we're referring to an exact reference or allusion, I think it's difficult po na i-connect po yung dalawa. Okay? Good question po, good question. Anyone else have any other questions this evening? Okay, so, wala na po ba? Okay. Yes po, ma. Wala na po. Well, okay. Okay. So, kung wala na po tayong katanungan mga kapatid, again, salamat po sa mga questions po ninyo. And I hope that nabigyan po kayo ng tamang sagot from the Word of God. Yes po. Sorry? Ilan taon na ho kayo? Mamaya sasagutin ko. Okay, so tayo na po ay magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon.